Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Tito, Kapitulo 3, talatang 4 hanggang 7. Ito ang sinasabi, "Ngunit nahayag ang kabutihan ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa mga tao. Nang mahayag ito, iniligtas niya tayo, hindi sa pamagitan ng mga gawa ng katuwiran na ang ating ginawa, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Ito ay sa pamagitan ng muling kapanganakang naghuhugas sa atin at sa pamagitan ng banal na espiritong bumabago sa atin. Masagana niyang ibinuhos ang banal na espiritu sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas. Ginawa niya ito upang ang pagpapaging matuwid sa atin sa pamagitan ng biyaya at ayon sa pag-asa, tayo ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw, O Diyos, ang Panginoon na siyang nagligtas sa amin doon sa putik ng kasalanan. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay at kalakasan na iyong ibinigay para sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Salamat, O Diyos, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan, upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Hesus, patuloy naming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman sa panahon ngayon. Abutin mo po, Panginoon, ang mga kapatid naming may mga karamdaman. Pagalingin mo po sila, O Diyos, sa karamdaman na kanilang taglay, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na mga nasunugan, nabahaan dahil sa ulan. Lord, ingatan mo ang mga kapatid naming ito, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga senior citizen, dahil wala po silang matulugan. Bigyan mo sila ng mga matutulugan nila na hindi sila mababasa, Panginoon. Hindi sila maulanan, hindi sila mainitan, O Diyos. Kayo din po ang mga bata, Panginoon, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Tulungan mo sila. Gayon din po, Diyos, sa aming mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya na naroon sa malapit sa kabundukan, sa mga ilog, Panginoon, na prone sila sa aksidente, Panginoon, katulad ng baha at landslide. Lord, ingatan mo ang mga kapatid naming ito, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon, dahil patuloy ang ulan na nagbibigay sa amin ng kaunting
lamig, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, ito po'y bulan na nakakatulong sa mga magsasaka upang sila, O Diyos, ay makapagpatanim ng mga pananim, Panginoon, para sa mga tao, Panginoon. Lord, naway patapos na po ang ulan, ang baha, ang bagyo, upang kami, O Diyos, ay bumalik sa normal naming mga hanap buhay. Katulad ng pag-aaral, pagtuturo ng mga bata, Panginoon. Lord, Ikaw, O Diyos, ang Panginoon at makapangyarihan sa lahat. Ikaw, O Diyos, ang siyang napako doon sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Tinubos ninyo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan na dapat kami ang siyang napako doon sa krus dahil kami ang mga may sala. Lord, sa umagaling ito, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nahihirapan sa kanilang pagtulog. Panginoon, burahin mo po kung ano man ang nasa kanilang kaisipan o sa kanilang isip, Panginoon. Kung sila man ay alala sa mga bagay dito sa mundo, Lord, Ikaw ang siyang magbigay sa kanilang kapahingahan. Tulungan mo sila na makatulog ng maayos, Panginoon, ang mga kapatid namin ito. Ikaw, Diyos, ang siyang magbigay ng kapahingahan. Ang mga gamot na iniinom, Panginoon, ay pagpalain mo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kapahingahan, magkaroon ng maayos na pagtulog, Panginoon. Tulungan mo ang mga kapatid namin ito, O Diyos. Kaya din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kapatid namin magsisipasok sa kanilang mga trabaho ngayong araw na ito. Maulan, madulas ang kalsada, Lord, ingatan mo sila, lalong-lalo na sa mga nagmumotor, Panginoon, na prone din sa mga aksidente, O Lord. Tulungan mo sila, proteksyonan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe patungo sa kanilang mga trabaho. Ilayo mo sila sa mga aksidente, Panginoon. Gayon din po, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kapatid naming nagsiselebrate ng kanilang birthday. Patuloy mo silang pagpalain. Naway bigyan mo sila ng maayos na malusog na kalakasan, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, maraming buhay, maraming birthday ang kanilang maranasan sa kanilang buhay. Ganyan po patuloy kong itinataas ang mga mag-asawa na nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na magpala sa kanila, maghari sa kanilang buhay upang ang pag-ibig, kapayapaan ay laging namamayani sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po. Patuloy ko rin itinataas, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sila po'y ingatan mo. Tulungan mo sila, Panginoon, na malampasan ang mga pagsubok sa kanilang mga buhay sa ibang bansa. Ikaw, O Diyos, ang magbigay sa kanila ng proteksyon doon. Tulungan mo sila, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, aming inilalapit ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Dahil spiritual na patay ang makasalanan, hindi rin magmumula sa kanya ang spiritual na buhay. Kailangan niya ng bagong kapanganakan, spiritual na kapanganakan, upang maranasan niya
ang kaligtasan sa kasalanan. Ayon sa Tito, Kapitulo 3, talatang 4 hanggang 7, paano mararanasan ang mga kasalanan ang bagong kapakanakan? Kailangan siyang ipinanganak muli ng banal na espiritu. Bibigyan niya ng buhay ang patay na espiritu. Linisin niya ang kasalanan dahil sa gawang ito ng banal na espiritu, nagiging matuwid sa harap ng Diyos ang makasalanan. Hindi na tinitingnan ng Diyos ang kasalanan. Malinis na siya sa paningin ng Diyos. May buhay na walang hanggan na siya. Kapag nakinig ang makasalanan sa salita ng Diyos, gagawa ang banal na espiritu sa isip, puso at kaluluwa niya. Hihimukin niya siyang manampalataya at magtiwala kay Jesus. Kapag nagtiwala at nagsisi siya sa kasalanan, bibigyan siya ng banal na espiritu ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa Juan 3:36, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. O di ba? Ang nananalig sa anak, ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Nananahan sa ngayon ang espiritu sa mananampalataya. Ano ang ginagawa ng espiritu sa nagtitiwala kay Jesus? Ayon sa Roma 8:15, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya, nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama. Ama ko. Ama ko. Ginagawa sila ng espiritu na anak ng Diyos. Anak sila ng Diyos at ama nila siya. Dahil anak na sila ng Diyos, mga kapatid, hindi na sila alipin ng kasalanan. Malaya na sila. Hindi na sila kailangang matakot sa Diyos. Matatawag nila ang Diyos na Ama kahit sa pinakamalambing na paraan. Maaari silang makipag-usap sa Kanya anumang oras. Paano nila natitiyak na anak sila ng Diyos? Tingnan natin sa Roma 8:16. Anong sinasabi sa Roma 8:16? Ang Espiritu ang nagpapatotoo. Ang Espiritu ang nagpatotoo. Kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Di ba? Nakikipag-isa sa Espiritu nila ang banal na Espiritu upang tiyakin sa kanilang anak sila ng Diyos. Sila'y sa kanilang Ama, kay Jesus at sa banal na Espiritu. Kapag nagbigay ang banal na Espiritu ng buhay na walang hanggan, mga kapatid, sa mga nagsisising makasalanan, maninirahan din sa Kanya ang Espiritu at mauunawaan niya ang Kanyang mga turo. Matatawag niyang
Panginoon si Jesus. Masasamba niya ang Diyos at makapanalangin siya sa Kanya. Tutulungan siya ng Espiritu upang malugod sa Kanya ang Diyos. Magbubunga sa Kanya ang Espiritu. Tayo po'y manalangin. Salamat o Panginoon sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Naway ito'y maging guide namin ito sa aming buhay bilang mga anak mo, Panginoon, bilang mga Kristiyano na patuloy na sumusunod sa iyong kalooban, sa iyong mga utos, Panginoon. Salamat o Diyos dahil kami binigyan mo ng pagkakataon upang kami magsisi sa aming mga kasalanan. Salamat o Diyos dahil sa iyong pag-ibig kami ay naligtas sa mga pagsubok o doon sa dagat-dagatang apoy ang impyerno na kami ay dapat naroon. Pero dahil sa iyong pag-ibig, kami po'y iyong iniligtas. Maraming salamat po. Panginoong Hesus, sa umaga ito, dalangin ko o Diyos na pagpalain mo ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita at kanilang isinasabuhay. Ingatan mo sila o Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sa mga baha, sa mga landslide. Proteksyonan mo po ang mga kapatid naming ito na patuloy na gumagawa ng kanilang tungkulin bilang mga anak ng Diyos dito sa lupa. Proteksyonan mo sila sa mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isang nakikinig at tumutugon sa iyong mga salita. Panginoong Hesus, tulad ng iyong mga alagad, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala ninyo sa amin. Makakaasa po kayo, O Diyos, na hindi po namin ito sasayangin ang tiwala na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.